Hallelujah. We are serving the gospel today, the passion of Jesus Christ and the way of the crosses. Pagkatong pag-iisgutan sa iyang pulong karon ang pag-antos ni Jesus gangdalan sa cross. So we read in Bible, Isaiah 53, verses 3 to 6. Atong basahon diya sa Isaiah kapitulo 53, versikulo 3 hangtod 6. Gitamay nato siya og isalikway. Nakasinati siya mga kagulanan o mga papantos. Gani walay mo tanaw kaniya. Wala nato siya tagda o ipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan, ang kita tay angay magantos. O gipasan ang ato mga alantoson, nagtuo kita nga ang iya pagkantos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napamos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy na maluwas kanato. O pinaagi siya mga labod na maayo kita. Kitang tanan sa among sa mga kalnero nga nasalaang o wala musubay sa ustong dalan. Apan siya ay gidagdagan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Amen. This is the message from the prophet Isaiah before Jesus was born 600 years ago, recordings. Ang mga kini ang mensahe ni Propeta Isaiah sa wala pa na natao sa Ginoong Kristo. Isaiah, a prophet, knew very well the Messiah coming. Og si Isaiah nga mga propeta na sayod good pag-ayo nga maong Bisaya mo ani kayo. So we must wake up as a Christians. Jesus Christ is coming according to the Bible promises. Muna kinahanglan kitang mahigmatay sa busa ka Kristohanon tungod kay sige ng Kristo mabalik kayo. That's why we must return to the Holy Bible and keeping our pace very well. Muna kinahanglan kitang mabalik sa iyang pulong ug ato ang keep ang atong mga pagturo. Do not be discouraged in your Christian life. Muna di kita kinahanglan madismaya sa atong kinabuhi sa busa ka Kristohanon. Instead, there be strong and very courageous in the Lord with the word of God. Muna kinahanglan tang magmaisugon kanunay diha sa pulong sa Ginoo. I have experienced strong and courageous mind through the word of God. Nakasinati gyud og kaisog sa una-una si pastor, nakasinati gyud siya pinagi sa pulong sa Ginoo. Even though I was very difficult time and suffering and problems in my life, Bisan po, ginakasinati siya kalisod sa iyang kinabuhi. but I could overcome the whole kind of situation through the word of God and the prayers. Pero nakahimog gyapon siya pagbuntok sa tanang sitwasyon pinagi sa pulong sa Ginoo ug sa patampo. Bible says it is the reality that comes to everyone to be born once and to die once for all. Ang Biblia nagaingon nga mao gyud kini ang realidad nga nahitabo sa tanan. Mga matawo sa makausa o mamatay sa makausa. However, many people live without knowing where they came from, why they live, and where they are going. Daghang mga tawo nga nagkinabuhi nga wala kabalo. Asa sila gikan, ngano silang nabuhi ug asa sila moadto. Bible says Jesus came down from heaven to fulfill the Father's wills. Biblia nagaingon nga si Jesus ngangi diri nagikan sa langit aron matuman ang pagbuot sa Ginoo. And Jesus carried the love and the painful crosses. Og iyang gipasan ang bangis ug masakit nga cross. Jesus had to shed blood and die to solve the sin of mankind of the world. Kinahanglan gyud buhaton ni Jesus ang mupaagas siyang dugo mamatay aron mosulbad ang sala sa mga katawhan. And Jesus was resurrected from the death and ascended back to heaven. Kung nabanhaw siya pag-usab diya sa kamatayon, umisa ka balik dito sa langit. Jesus completed God's wills. Kung natuman gyud ni Jesus ang pagbuot sa Ginoo. So we must think about why am I living on this earth? Muna kinahanglan kita magunaw na ngano man kung
na kinabuhi diri sa kalibutan. Think about what is the purpose of God who created me and you. Kinahanglan po ta magunahon nga unsa man ang katuyuan sa Ginoo nga mo'y naghimo kanako. Every people meet each other and someday departs. O daghang mga tawo nga makita o sa maabot panahon magbulag. So, and according to the Bible, all people are born once and someday dies. Sumala sa pulong o sa Biblia nga ang tanang mga tawo nga buhi sa makausa o sa puwan mamatay. That's why we must consider after die what happened to us. Manang kinahanglan gyud natong unahon nga sa paghuman sa atong pagkamatay unsay mahitabo kanato. Today I pray that I may deeply understand the will of the Lord who called me and you. Munang karon ako nagaampo nga kung masabtan pagayo ang pagbuot sa Ginoo nga mao ang nagtawag kanako. So we are all in Christ Jesus who became the wisdom of God. Munang kita tanan nga na kang Kristo Jesus nga nahimong kaalam sa Dios. Number one, I hope that you will become the person who live by the wisdom of God. Una ako nagalaang ikaw mahimong tawo nga nagkinabuhi sa kaalam sa Dios. Bible says wisdom meaning is the understanding Bibles. Ang Biblia nagaingon ang kaalam mao ang pagsabot. Because the Bible help us understanding the Creator God Almighty. Tungod ang Biblia nagtabang kanato sa pagsabot sa Dios nga magbubuhat. Through the Bible we can understanding who is Jesus Christ very well. Pinaagi sa pulong sa Ginoo diya nato makukunan kung kinsa gyud si Ginoong Kristo. John chapter 14 verses 6 to 7 says, Juan kapitulo 14 bersikulo 6 hangtod 7. Jesus Jesus answered, dito ba? Ako ang dala ng kamatuoran ng ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kung dili mo aki kanako. Karon niya nakailan na kamo kanako, makailaw sa kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakailan na kamo kaniya, og nakakita kaniya. through Jesus Christ we can understanding who is God very well. Pinaagi ni Ginoong Jesucristo makasabot yung tangakinsa ang Ginoo pagayo. Bible says Colossians chapter 1 15 to 16. Ang Biblia nagtingon sa Colosas kapitulo 1, bersikulo 15 hangtod 16. Colosas 1, 15 hangtod 16. Si Kristo mo makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagkulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atwa sa langit ug anaa sa yuta. Makita o dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagbando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alam kaniya. Amen. Through Holy Scriptures, we must confirm who, understanding who is Jesus Christ. Pinaagi sa balaan nga mga pulong di nato masabtan kung kinsa gyud si Ginoong Jesucristo. Jesus Christ is the creator of the world. Si Ginoong Jesucristo mo ang magbubuhat sa tibuok kalibutan. So if we serve God Almighty, He will give us answer to all our problems in life, not just our daily problems. Munang kita kung magalagad sa Ginoo, siya mohatag sa matubag sa atong mga problema sa kinabuhi. Di lamang kaysa kada adlaw natong problema. As a man of God, we have a problem and trouble we can meet. Isip usa ka katawan sa Dios makasinatig gyud tag mga problema sa atong kinabuhi. The Bible says in Colossians chapter 2 to 3. Apan ang Biblia nagaingon diya sa Colosas kapitulo 2, bersikulo 2 hangtod 3. Gihimo ko kini aron matasig sila nga mahugpong sa gugma ug makabuton sa tanang kabulahan ng ikahatag sa matuon nga kahibalo. Sa imon masayran nila ang tinabot sa Dios nga mao si Kristo. Diya niya natago ang tanang bahandi sa kaalam ng kahibalo sa Dios. Amen. Bible says in Christ Jesus there is the all kind of wisdom and intelligence how to we overcome the all kind of difficult situations. Muna ang Biblia nagaingon niya diha ni Ginoong Jesucristo to makaplan ang tanang bahandi kaalam og kahibalo.
diri sa kalibutan. Nowadays it's very difficult all over the world because oil prices very increased, double prices. Ngunang karon diri sa kalibutan isod na gyud kayo kay bisan ang mga gasolina taas na gyud kayo. But we can overcome the all kind of situation by the wisdom of God Almighty. Apan makahimo gyud pagpabuntog niini nga sitwasyon pinaagi sa kaalam ni Ginoong Kristo. Bible says, even by the wisdom of God, not the wisdom of the humanism and aesthetics, materialism. Ang Biblia na nagingon nga pagkinabuhi diya sa kaalam, dili lamang sa tawhanang kaalam o tawhanang wala nagtuo sa Ginoo nga nagdepende sa mga materyales. We have many kind of material and financial, every food and drink, all kind of things. Dagan kay mga butang diri sa kalibutan. We must believe all things come from the God Almighty. Muna kinahanglan tang moto nga ang tanang butang gikan gyud sa Ginoo. Colossians chapter 1 verse 9 to 11. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 9 hangtod 10. Ay 11. Kolosas 1 For this reason, since the day nag-ampo kay kami kanunay alam we na have sugad sa transformed pagsayo namo kini. Ipangayo namo sa Dios nga masayo utak mo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam mo kay balo nagihatag sa iyang espiritu. Aron makahimo kamo sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo o makabuhat kanunay sa mabuga nga makapahimuot kaniya. Mabumaon ang iyong kinabuhi sa tanan mga maayong buhat o magdugang ang inyong kaibalo may tungkol sa Dios. Hinaot ang nalikunon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayahong gaong aron makalahubay kamo sa tanan o makapailog uban sa kamaya. Amen. By the understanding the word of God, we can overcome and we can enduring the suffering times. Kung pinagi sa pulong sa Ginoo, kinahanglan baka likawas kita o ikawas kita sa tanang sitwasyon sa pagkinabuhi. That's why as a Christians, we must become a person clothed in righteousness. Unang isip ko sa Kristohanon, kinahanglan kitang mahimong tawang gipistihan sa pagkamatarong. In Genesis, when the Adam's against God and fell, he was naked and lost of the glory of God Almighty. Sa Genesis, katong nahulog si Adan, nahimong siyang hubog o nawala niya ang himaya sa Ginoo. But God, who showed mercy even to those who sinned, God made the cross of skin of Adam and his wife cross to them. Apan ang Dios nagpakita og kaluoy alang ni atong nakasala. Ang Dios naghimo og mga bisti nga panit alang kang Adan ug sa iyang asawa og gibistihan sila. Bible says in Genesis chapter 3:21. Ang Biblia nagaingon sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 21. Og nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan o kang Eva og mga sapot nga banit sa mga nanak o gibistihan niya sila. The Lord God killed the animal and sacrificed, shedding blood and made a cross for Adam and Eve. O sige na si Kristo sakripisyo din siya sa pagpatay sa mga hayop o bisan katong mapanit sa mga hayop niyang ihimo nga sapot ni Adan o ni Eva. Even though they were rebellious against God Almighty, God had a mercy for them. Bisan tuod nga niribinti gyapon sila sa Ginoo apan nagpakita og kaluoy ang Ginoo diha kanila. Jesus died on the cross and shed his blood to cover the all kind of multitude of sins. Si Jesus namatay dito sa cross, gipaagas niya ang iyang dugo para manato. Because of according to the will of God, the Lord saved us with the blood He shed on the cross. O pinaagi sa pagbuot sa Ginoo diri kanato nga iyang gisabag iyang hamilin dugo diri kanato. Jesus crossed our naked bodies with the righteousness. Iyang gibistihan ang akong hubog nga lawas. So many people sinful, they are sinful and their long desires. O kadang mga katawan nga naulaw sila sa ilang mga
ipagtinguha ng mga makasasala. Why people feeling the shameful in their lives? Nga naman ko ng mga katawan na kasinati o kaulaw silang kinabuhi. They have no crossed with the righteousness of God and Jesus Christ. Tungod kay wala sila nabistihan o wala nila gibisting ang bisting ang pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo. Through understanding Bible, we can cross ourselves, our old transgression sins by the righteousness of God and Jesus Christ. Kung pinaagi sa pulong sa Ginoo makahimo kita pagsuot sa pagkamatarong nga bisting ni Ginoong Jesucristo. Bible says, 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Ang Biblia nagayon sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 30. It is Apan kamo because giusa sa Dios kaya ang Kristo Jesus ang tiyak ng Kristo adunan kita'y kaadam. Pinaangin kaniya na himo kitang matarong katubangan sa Dios. Na himo kitang balaang katawang sa Dios ug giatakan o kaluwasan. Amen. Jesus covered all our multitude of sins and transgressions by His blood. O sige na si Kristo yung gipanangitdan pinagis niya ang miling nga dugo ang tanan nato mga sala. That's why we must sing to the Lord with the blood songs. Muna kinahanglan gipanukanta sa tunggoy na Dios pinagis ayang blood songs. If you want to be close with the righteousness of God and attending on time, sing to the Lord, praise God Almighty together. Ganahan kita mudayeg sa Ginoo kinahanglan kita mudayeg sa tunggoy na Dios bisan sa pag-attend sa sakto gayud nga oras. Bible says 2 Corinthians chapter 5, 21. Ang Biblia nagaingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Walay sala si Kristo apan ipakasasala siya sa Dios aron kita sa atong paghayo sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Amen. Jesus Christ had no sin, holiness God. Sige na sa Kristo balaan gayud ug walay sala. But He died on the cross to make all of us righteousness person through His blood. Apan namatay siya diha dito sa cross, pinagi sa iyang pagsawag sa iyang amil nga dugo diri kanato. The blood of Jesus Christ crossed our sinful naked bodies. Pinagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo nagtabon sa tanang sala diri kanato. This is the very important knowledge of God as a Christian. Unang importante gid kayo makaalam isip ko sa Kristohanon. I have no sinful in my life. After I was born again, I was realized the Bible. Kung wala naging kaulang si Pastor siya kinabuhi, human siya nakabato ng bagong kinabuhi. I am very set free in my life through the blood of Jesus Christ. Nakadawat din siya kadaugan siyang kinabuhi pinagi sa miling nga dugo ni Ginoong Jesucristo. Number 3, what blessings do those who are sanctified by the grace of the Lord receive? Ikatulo, unsa ang mga panalangin ang madawat ni atong gibalaan pinaagi sa grasya sa Dios. Environmental pollution destroyed the air, water, food, and living environment, leading to the disease and death. Ang palibot nga populasyon nakaguba sa hangin, tubig, pagkaon ug palibot nga gipuy-an nagdala kini nato diha sa kasakit o sakit. However, those who obey the word of God receive the light of the healings. Apan katong mituman sa pulong sa Ginoo, nakadawat sa kahayag sa kaayuhan. We must believe the promise of the Bible, Exodus 15:26. Munang tuuhan ginato ang saad sa pulong sa Ginoo diha sa Exodo kapitulo 15 bersikulo 26. If you listen Ingon carefully siya, to kung your namina ngayon kamo kanako, ang ginawang inyong Diyos, ubuhaton niyo ang giisip, kung nga magtaro o magtamod kamo sa akong mga sugod, o magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamong kastigon sa bisan unsang sakit, nga akong gipaamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo mo'y nagayo kaninyo.
That's why we must listen to the message of God very carefully, and then you will be healed. Muna kinahanglan kitang maminaw sa pulong sa Ginoo, ang mensahe sa Ginoo aron kita makabaton ng kaayuhan. Because the Word of God is alive and activity in our lives. Tungod kay ang pulong sa Ginoo buhi gayon. Bible says, Malachi chapter 4, verse 2. Ang Biblia naging sa Malakias kapitulo 4 bersikulo 2. For you who Ang live pangalan by kaninyo me, nga the Son nagsunod of kanako, God, ang akong pagkamatarong musubang sama sa adlaw, o mag-ayos ang mga balatian sama sa bitlisyo sa adlaw. Magulang ka mo nga, manglukso sama sa mga nating bangka ang ipagawas sa turen. Amen. When you hear the Lord God Almighty from the heart, the very wonderful power, light come upon us for healings. Kung kita mo, tuog yun diya sa Ginoo ang bitlisyo sa adlaw, magpunta yun diri ka nato. Because the Word of God is the light of the world. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao gyud ang suga diri sa kalibutan. Pollution is caused by sin and bring disease and death to our souls. Ang populasyon ay hinungdan pinangagi sa sala o nagdala kini og sakit o kamatayon sa atong mga kala. That's why we must think very carefully everything. Walang kinahanglan kitang magbuhat o The Bible says in James chapter 1 verse 15. Biblia naging sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 15. If the desires conceived Yan daw ang iguwa anak ko ng mga anak sala o ining-ingkod sa sala magdala kining kamatayon. That's why we must take away every kind of evil desire in our Christian lives. Mula tangtangod yun ang to ang tanang dautan na una-una nato diri sa atong kinabuhi. Have a good desire with Jesus Christ. It will make you very good persons. Ang paguna-una o pagtingwa o maayong mga tingwa diya sa Ginoo, makahatag ka nato maayong kinabuhi. The Bible says in Romans chapter 5 12. Diya sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Therefore, just as the Tungkol sin sa entered kalibutan the ng sala world pinakisaw sa katao, kang sala nagdala kamatayon. Kung sa ningkailan ang kamatayon ngadto sa tanang katawan, kay nakasala ka ng kanang tao. Amen. One man is very important of the world. Ang usa ka tawo importante gyud sa tibuok kalibutan. Why nowadays is all around the world facing trouble because of the oil price increase very too much. Ano man kuno ang tanang katawon diri sa kalibutan naglisod tungod lamang sa pagtaas sa presyo sa gas. Some leader of the country very had a long mind and make trouble all around the world peoples. Tungod kay ang mga leader sa tibuok sa mga nasod nakabaton gyud og sayop mao na huna. We must pray for them. Restoration their heart, drive out devil spirit in his heart. Mga kinahanglan tang moampo diya kanila sa kabaktan sa ilang kinabuhi sa pagtangtang sa madawtang tingwa o hunahuna. Every evil greed conceive in some people and make trouble all around the world. Ang madawtan nga pagkahangkog nga hunahuna mosulod gyud sa hunahuna sa usa ka tawo. We must destroy the all kind of evil desire from them. Mga kinahanglan gyud natong pagtakot o bun-ukon ang dawtan nga hunahuna kanila. Really, we must pray for them. Mga kinahanglan gyud ang moampo diya kanila. And then we'll be peaceful in these areas. Para makailong kitag kalinaw diri sa atuang The nasod. blood of Jesus Christ will remove the pollution of sins. Ang dugo ni Jesus nagpalaw nagbuwa sa populasyon sa sala. The Holy Spirit overcome the death, give us the holiness and the spiritual lives. Ang balaang espiritu nakabaton ug kadaugan sa kamatayon ug naghatag kanato sa balaan ng espirituhanong kinabuhi. As a Christians, we must live fully
live life with the word of God. Isip usa ka episodyo kinahanglan ta makinabuhi kabalaan nga kinabuhi diha sa Ginoo. Bible says 1 Peter chapter 3 verse 18. Ang Biblia nagaingon diha sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Ipatay siya ingon nga tawo apan gibanaw diha sa Espiritu. Amen. Amen. Jesus Christ died once for to lead you and I to God Almighty. Sige naman si Kristo namatay sa makausa lamang aron pagdala nato diha sa Ginoo. We must understand it very carefully, and then Jesus died and rose again from the dead with the power of God. Muna kinahanglan ginatong muna-una nga si Ginoong Kristo nabuhi diha sa pagkamatay. You and I will die someday, really. Kung kitang tanan mamatay gyud buhon. But at the last time, we will be rose again from the dead with the power of God Almighty. Apan sa katapusan kita mabanaw pinaagi sa gawom sa Ginoo. We must believe the promise of Bibles. Manang kinahanglan ginatong mutuo sa saad sa pulong sa Ginoo. And in Romans chapter 8, verse 1 to Roma kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod 2. Therefore, there is now no Tungod ining karunting ang umat sa sila ng hiusa ang Kristo Jesus. Kaya balaod sa Espiritu nga naghatag kinabuhi, iya sa pagkaiusa ang Kristo Jesus nagluwas kanako, gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. That's why we must check our condition. We are in Christ Jesus or not. Muna kinahanglan ginatong sinatian sa atong mga sitwasyon sa atong kinabuhi o kondisyon kung manaba kita sa Ginoo o wala. Check your condition, and if you are not in Christ Jesus, you must return to the Lord. Muna kinahanglan ginatong sinatian sa atong kaugalingon nga nanaba ang Ginoo diri kanato aron makabalik kita diha sa Ginoo. Last one, the true meaning of Jesus' redemptive workers. Ang katapusan ang tinuod nga pasabot ni Jesus mo ang buwan sa pagtubos. All people are far from God because of the sins. Ang tanang tao layo sa Ginoo tungod sa sala. That's why God sent His only Son, Jesus Christ, to this earth. Mao gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak si Jesus diri sa kalibutan. And Jesus paid our debts of sin by dying for us on the cross. Gibayaran ni Jesus ang atong utang sa sala pinaagi siyang pagpakamatay diha sa cross. So many people follow their tradition this week and next week, this coming week. Ug daghan kay mga katawan nga mosunod sa mga tradisyon bisan sa sunod nga semana. They take a cross and follow the campaign around the Lord. Ug ilagi mapastag gid sila sa cross kasama sa gibuhat ni Ginoong Kristo nga maglakaw diha sa dalan. But they do not understanding Bible, they do not studying Bible very well. Apan wala sila kasabot sa pulong sa Ginoo. Following the tradition cannot save us. Ang pagsunod sa mga tradisyon dili gyud na makaluwas kanato. Important, we must understanding through the Holy Scriptures. Ang importante mo ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Bible says 1 Timothy chapter 2 verse 16. Ang Biblia nagaingon sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 6. Itugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukad sa tanang tao kini ang mga tuhuran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagan nga panahon. Amen. Jesus Christ sacrificed for salvation of our souls, and then we must confirm about these scriptures. Muna kinahanglan ginatong masinatian nga si Ginoong Kristo nagpasa dito sa cross aron kita maluwas sa atong mga sala. Jesus Christ came to the world to reconcile every sinner to God Almighty through His blood. Sige na si Kristo miani diri sa kalibutan aron sa pag-iusa sa mga katawan nga adunay sala diha sa Ginoo. Bible says in Hebrews chapter 9 verse 12. Ang Biblia nagaingon sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 12.
He did not enter by means of Sulod the si blood Kristo of sa labing Moses. balaan nga David, makausa lamang kung alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding o sa mga nating baka aron ihalal. Ang iyang gihalal mo ang iyang kaugalihong dugo. Gihatag niya ang kalungkang niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Jesus Christ completed made the law of Moses to his death on the cross once for all. Kung iyang yung gituman ang balaod ni Moises nga iyang gihalad ang iyang kaugalingong dugo sa mga kausa lamang. That's why we don't need to bring any kind of animal and blood. Muna dili na ta kinahanglan magdala o mga hayop sa tungod sa ilang dugo. Bible says once for all, he died on the cross for eternal redemption for us. Kung Biblia naging sa makausa lamang iyang gihatag iyang kaugalingon aron sa kaluwasan sa tanan. Amen. Revelation chapter 5 verse 9 to 13. Ang Biblia naging sa Gipadayag kapitulo 5 bersikulo 9 hangtod 13. 9 to 13. 9 hangtod 13. They say Nag-awit sila og gatong awit. Pagkus sa pagkuha sa linungon nga basahon o sa pagtangtang sa mga sityo niini. Kaya gipatay ka o pinakis sa imong tubog itubos mo ang katawan alang sa Dios ikan sa tanang banay, pinulungan katawan o kanasuran. Giimo mo silang ginarian sa mga pari aron magalagad sa atong Dios o mag-ari sila sa kalibutan. O bitanaw ako pag-usabong na dumugo ang libuan kalibong mga anghel, nagalirong sila sa trono uban sa ubat kabuhi pinuhat ug sa mga pangulo. Ug nag-awit sila sa mga kusog. Ang nating kanero ang ipatay takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandin sa kaalam ug sa kusog, sa tingog sa imaya ug sa pagdahi. Ug nadungog ko ang tanang pinuhat dito sa langit, dinisayot na og sa ilalong sa yuta ug sa dagat. Ang tanang binuhat sa tibok kalibutan, o nag-awit sila nga nagingon, alang kaniya nga naglingkod sa trono, o alang sa nating kanero ang pagdaig, dumog, himaya o gahumantod sa kaunturan. Amen. We must understand it very clearly. We must praise God and Jesus Christ and the honor and the glory, power to Him who died on the crosses. Munang kinahanglan kita mo dahig sa tunggoy nga Dios, kita ko siya sa tanang pagdaig, dumog o himaya. So we must understanding praise His name by our mouths. Munang kinahanglan ginatong masabtan ang pagdaig sa tunggoy nga Dios pinaagi sa atong mga bang. Because Jesus saved us from the bondage of all our sins. Tungod kay giluwas kita ni Ginoong Jesucristo pinaagi sa atong mga sala. Bible says Psalm 103 verse 3. Ang Biblia nagaingon sa Salmo kapitulo 103 versikulo 3. Jesus forgive all your sins and heals Pasayon all niya your ang tanan kong mga diseases. sala o giayon niya ang tanan kong balandian. This is the mention about Jesus Christ all for the believers. Mugi kini gisulti ni Ginoong Jesucristo pinaagi sa mga magtuo. Only Jesus can forgive all our sins and then heal our diseases. Si Ginoong Jesucristo lamang ay makaluwas sa atong mga sala o mag-ayo sa kanang atong mga balandian. Bible says in 1 Peter chapter 2:24. Ang Biblia nagaingon sa unang Hebreo kapitulo 2 versikulo 24. Unang Pedro kapitulo 2 versikulo 24. Himself bore our sins. Dito sa cross kidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang kanatang mga sala aron dili na kita magpakasala kundi makinabuhi diya nga matarong pinaagi sa iyang mga samad nga ayo kamo. As a Christians, we must die to sins and live for righteousness. Isa po sa Kristohanan kinahanglan kitang mamatay diya sa sala o makinabuhi nga matarong. Which means no more make sins. Kini nagpasabot nga dili na kita magbuhat og sala. We must live a righteousness life. Muna makinabuhi kita nga matarong nga kinabuhi. And then Jesus saved us from the slave of the causes. Si Jesus nagluwas nga nato gikan sa pagkaulipod sa tunglo.
Bible says in Galatians chapter 3, 13 to 14. Ang Biblia nagayon sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 13 hangtod 14. Christ Jesus Kapag pilugar kita ni Kristo gikan sa pueblo sa balaod, pinaagi sa paghimong sa iyang pagulunod at tinunglo, tungod ka nato kay sumala sa iyon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa kabitayan sa kahoy. Imong kini ni Kristo aron ang panalangin ng isaad sa Dios ngadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa mga dili Hudyo pinaagi kang Kristo Jesus, aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. by faith we can receive the blessing of Abraham and we can receive the promise of the Holy Spirit of God. Pinaagi sa pagtuo madawat na nato ang panalangin diha ni Abraham bisan ang saad diha sa pulong sa Ginoo. We can meditate the Word of God more deeply and then we will become a blessing like Abraham's. Makahimo kita ang pagtuon sa pulong sa Ginoo pag-ayo o makahimo kita ang panalangin sama ni Abraham. We will become a wonderful ministry of God like the Apostle Paul. Makahimo kita ang maayo ministeryo sa pulong sa Ginoo sama ni Apostoles Pablo. That's why Jesus saved us from the path of death. Munang sa Ginoo Jesucristo nagluwas pag ginato gikan sa dalan sa kamatayon. We were dead, but Jesus alive all of us from the death. Kita namatay apan sa Ginoo Jesucristo napanaw kanato diha sa kamatayon. Because Jesus promised John chapter 11, 25. Tungod ni misahan sa Ginoo Jesucristo diha sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25. Jesus says, I am Si the Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanaw ug ang kinabuhi, ang ato kanamo bisan tuod mamatay mabuhi. Amen. Amen. We live forever with the Jesus Christ on this. Makahimo kita hangtod sa katapusan uban ni Ginoong Jesucristo. Because Jesus Christ, the powerful God itself and the eternal life. Tungod kay si Ginoong Jesucristo gamhanan gayud nga Dios ug walay katapusan. That's why Bible says Hebrew chapter 2, 14 to 15. Ang Biblia nagayon sa Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod 15. Since the children have praised Tungod kay ang God, mga anak, mga tawo man nga dunay tunod ug tugo, sa Jesus sa mo sama kalilaw miapit sa ilang tawanan nga kinaiya. Gihimo iya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon malaglag niya ang yawa nga may gahong batok sa kamatayon. Sa mga paagi giluwas niya ang tanan nga maulipon sa tibok nilang kinabuhi tungod silang kaadlok sa kamatayon. Amen. We must destroy this, remove the all kind of devil spirit working around the world. Unang kinahanglan ginatong punog ang tanang naglibot nga dautan ng mga espiritu. The people Jesus seekers. Ang mga tao nga gitinguhan ni Jesus. Every people, failure and sickness, poor people, sinners must seek Jesus Christ. Ang mga tao nga adunay kapakyasan, adunay sakit o bisan ang publiko nga kasalanan kinahanglan nga mobalik diha sa Ginoo. Last week we have studied Bible, 1 Samuel 22 verse 2. Unang Samuel kapitulo 22 bersikulo 2. This is important scriptures in our lives. Magiging importante kayo mabulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. 22 verse 2. Kapitulo 22 bersikulo 2. All those who Unyang were tanan niya ang distressed, kalisod, ang mga utangan, o ang mga diskontento, mitipon kaniya, o siya na imo nilang pamulong. Mga 400 sila about katao. 400 men were with him. Amen. At that time, David was a very difficult time, freedom from the Saul. O giana natakna ang story ni David nga naglisod yun siya ni Haring Saul. Saul and his soldiers want to kill David and his companies.
Si Saul ug ang iyang mga sundalo ganahan gyud imong patay ni David. And there's David's escape to the cave of Adullam. O dito nitago si David sa langaw sa Adulam. Cave of the Adullam was very small areas. Ang langaw sa Adulam gamay ra gyud kayo. But 400 people stayed there with the David. Apan matusikos ang mga tawo na nasulod dito. David take care of all of them with the mercy of God Almighty. O giatiman gyud ni David ang tanan ng mga tawo nga narito pinagi sa grasya sa Dios. Our church must become like these ones. O atong simbahan sa mahimo sama niini. Our church, Jesus Mission Church, embraced the people who was a failure, sickness, poor people, sinners, all invite, welcome them. O ang atong simbahan ng mga Jesus Mission Church, makahimo kita na pag-invite sa mga katawan nga doon sa kapagyasan, sa sakit, sa kapobrehon o sa kasalanan. Every church leader and the messenger and the church members embrace all of them. Muna kita ng mga kinugyanan diya sa simbahan, bisan mga membro sa simbahan, kinahanglan kita maka-invite sa matag katawhan. This is our very important duty as a Christians. Kung kini ang atong importante nga trabaho isip usa Kristohano. We have a conclusion message is we proclaim our identity in Jesus Christ. Bakong atong tapuson ang mensahe, makahimo kita gibayang atong bagong pagkatao ni Ginoong Jesucristo. We must consider who am I. Kinahanglan ginato hinugduman nga kinsa man ako. This eternal and mysterious question become clear in Jesus Christ. Kini nga walay katapusan ang misteryo nga pangutana mahimong klaro ni Jesus. So many people they do not know who they are. Daghang mga katawan nga wala sila kabalo kinsa sila. So we were born. We were not born by chance. Nor did we live a meaningless life and die. Munang walang gyud ako na tawo nga aksidente, wala usab ako na kinabuhi nga walay kahulugan na kinabuhi o namatay. You and I, we were born according to the God's will and plan, and we believe in Jesus Christ. Ikaw ako na tao pinagi sa pagbuot sa Ginoo o iyang plano o nagtuwa ko nga si Jesus. That's why now we have a clear identity. Munang karon na doon na kita'y klarong pagkatao. So we must receive the wisdom, righteousness, holiness, and salvation from the Lord God Almighty. Munang karon na dawagan na ito ang kaalam, pagkamatarong balaan o kaluwasan ng gikan sa Ginoo. And then you can embrace one another. Munang makahimong kita bisan ang pag-invite sa mga usapan nato. We are not animals. Dili gyud kita manana. I saw the many animal in Palio planting the church there. Daghang kayo mga animals bisan dito sa palyaw na sila nagtukod. We are not animals, but a child of God with a clear identities. Dili gyud kita hayop kapag kita ang anak sa Ginoong adunay klarong pagkatao. We must make a very clear identity as a Christians. Kung kinahanglan gyud nato maghimo nga klaro nga pagkatao isip usa Kristohano. Therefore, we do not bow down and worship any kind of idol and image made by the human hand, because the Spirit of Christ is in us. Muna dili na gyud kita muyupo ang simba sa mga idolo o mga imahe nga binuhat sa mga kamot sa tao. Kaya ang Espiritu ni Kristo anaa naman diri kanato. We are the true child of God who is true happy in Jesus Christ. Kita ang matuod nga anak sa Dios na malipayon kaayo ni Yesu Kristo mao na kinabuyak mo diha sa mapasalamato. So we live a life of gratitude, joy and victory every day in Christ Jesus. Mao makinabuhi kita nga magpapasalamaton, kalipay o kadaugan kada adlaw diha ni As Kristo. a Christian church members, make your life wonderful and victory and powerful lives.
Munang isip ko sa Kristo ang kinahanglan ta magkinabuhi nga magpadaogon nga kinabuhi o gabanan. Bible promises if you have a mind fear of God, if you have a mind in Jesus Christ, you will become a very strong Christian. Kung kita makauna-una sa pangunahon nga doon na kita'y kahadlok diya sa Ginoo, makabaton kita magbaysugon nga Kristohano. You can influence your gospel news to one another people. Kung makahimo kang pagsangyaw sa kulog sa Ginoo sa mga katawhan. You can encourage and bless, help the one another. Makahimo kang pag-invite bisan ang pagdala sa mga katawhan diri sa simbahan. This is our identity as a Christians. Umogin yung akong pagkatawo diya sa Ginoo. When we born again, we can do this one very well. Kung kita matawang pag-usama, makahimo kita pag-ayo niini. Hallelujah. That's why Jesus emphasized you must be born again with the word of God and the Holy Spirit. Munang klaro gyud kayang gipasabot ni Ginoong Jesucristo ang kinahanglan kita magkinabuhi pag-usab diya sa tubig ug sa Espiritu. And then you can help them, you can sacrifice your life for one another. Munang makahimo kita pagtabang kanila bisan ang pagsakripisyo sa imong kagalingon sa matag usab. When you sacrifice your life for one another, Almighty God exalts your name very higher. Kung kita makahimong pagsakripisyo sa matag usa, ang imong ngalan ipataas gyud sa Ginoo. Let us pray. Father God, we have the messages, the passion of Jesus Christ and the way of cross. We have to clearly have an identity as a Christians and to make a victory in our life. Help all of us. In Jesus' mighty name, we pray. Say amen. Praise the Lord.